Okay, so let's continue our discussion. So this time I will have objective number 3, 4, and 5. Okay? So, ayan. Ayan. So let's have now the exponential distribution. Ayan. So let me have an illustration as my introduction for the lesson para mas mabilis niyong maintindihan. Okay? So, 'di ba kung natatandaan ninyo sa let's say this is the scenario. A professor's office hours last from 9 a.m. to 10 a.m. He counts number of students who come for assistance. Historically, there has been an average of 3 students per hour. So, sa isang oras na consultation time ni nung professor, binibilang niya ilang estudyante yung ah, pumupunta sa loob ng isang oras. So, base sa kanyang observation, merong average na 3 estudyante ang pumupunta kada oras. Okay, 'di ba sa Puson, kung natatandaan niyo pa, sa Puson, ang concern natin dito is only the number of students that showed up in this period of time. 'Di ba? Kung natatandaan ninyo, yun yung distinct characteristic ng Poisson distribution, 'di ba merong interval of time. Example ko nga diyan is yung kung natatandaan niyo pa yung ilang ilang tao yung pumapasok kada oras sa let's say sa Mega Mall, ilang ilang calls ang nare-receive per oras ng isang call center agent, 'di ba yung mga ganon. So sa Puson, ang concern natin is yung kung ilan yung dami ng ah, respondents natin at a given time. Pero dito sa exponential distribution, ang concern natin dito is the time it takes between arrivals. So halimbawa so ang oras natin is from 9 a.m. to 10 a.m. Let's say dumating yung unang estudyante ng 9:03, yung pangalawa dumating ng 9:20, yung pangatlo dumating ng 9:32. Okay, then let's say may humabol na dumating ng 9:55 bago matapos yung consultation hour ng professor. So sa exponential distribution, ang concern natin dito is yung layo ng oras from the first client to the second client, from the second client to the third client, from the third client to the first client, at to the last client. So let's say, 'di ba alam natin, from 9:03 to 9:20, that is 17 minutes. So ibig sabihin, may 17 minutes na gap yung unang estudyante na pumunta at saka yung pangalawang estudyante na pumunta. Tapos, meron naman 12 minutes na gap yung pangalawa at saka yung pangatlo. Tapos, may 23 minutes na gap yung pangatlo at saka yung pang-apat. Okay? So, dito, ang tawag natin dito sa mga oras na to is exponential random variables. Ayan ha. So, uulitin ko ha. Ah, sa Puson, ang concern natin is yung dami ng respondents na dumadating at a given time. Sa exponential, ang concern natin is yung ah, time between ah, time between the arrival of the respondents. Ayan na, oras ang tinitingnan natin sa exponential distribution. Sa Puson, yung dami ng respondent. Ayan, okay? So dito, ang value ng Poisson random variable natin, which is represented by x, will be equal to 4. Ma'am, saan nanggaling yung 4? Yung dami ng estudyante na dumating nung araw na yon. 1, 2, 3, 4. May dumating ng 9:03, may dumating ng 9:20, may dumating ng 9:32, at saka may dumating ng 9:55. Even though, sa observation nung professor, 3 students lang talaga yung average. Pero in this particular day, merong 4 na dumating. Pero ang average natin is 3 students lang per hour. So meaning, yung 3 ang ating mean, pero ang x natin is equal to 4 since 4 yung estudyante na dumating in this particular day. Baka kasi malito kayo doon. Okay? So,
Ayan mga anak, in exponential distribution, we are concerned in the amount of time between arrivals, not the number of arrivals. Yun ha, uulitin ko, in exponential distribution, ang concern natin is the amount of time between arrivals, hindi yung dami ng mga dumadating. Okay? For a while. Okay, let's continue. Okay. So, in exponential distribution, this is a continuous probability distribution that describe the time needed to wait between two arrivals. Ito yung pinakasimpleng definition na exponential distribution na pwede kong ibigay, na mas madali ninyong maiintindihan. Na dito pa lang makikita na natin yung difference ng exponential distribution kay Poisson distribution. But remember ha, they are somehow connected to each other. So parang may kinalaman pa rin si Poisson kay exponential distribution, something like that. Lalo na sa representation ng mga variables for the formula na gagamitin natin sa exponential distribution. Okay? So, random variable of interest natin for the exponential is the amount of time, not the number of respondents. Okay? And it has a single parameter denoted by lambda. And the lambda is the average number of arrivals per unit time. So as you can see dito mga anak, same siya ng representation sa Poisson distribution. 'Di ba? Lambda din ang ginagamit natin doon. Pero dito sa exponential, si lambda natin, that is already the average number of arrivals per unit time. Tapos para makuha natin yung average amount of time between arrivals, gamit tayo ng formula, we have here mu of x is equal to 1 over lambda. Again, ulitin ko, si lambda is yung average number of arrivals per unit time. Okay? So, ano-ano ba yung characteristics ng isang exponential distribution? So, tingin tayo dito sa graph. Mapapansin ninyo na nagbabago yung shape ng graph natin depending sa ating parameter na lambda. Tingnan natin ha. Dito muna tayo sa orange. So, dito ang lambda natin, yung average number of arrivals per unit time natin is 0.5. Ayan. Okay? Then, as you can see, ito yung katumbas niya sa X. Okay? Tapos, dito, halimbawa, tumaas tayo, ang lambda natin is naging 1. Ito siya. Tapos, let's say, tumaas pa tayo lalo. Let's say, ang lambda natin is naging 1.5. Sabihin natin, ito siya. Ayan. So, as you can see, mga anak, habang tumataas yung parameter natin or yung lambda natin or yung probability ng event natin, habang tumataas siya, mas nagiging mas tumataas yung peak nung ating normal distribution. Tapos dito mapapansin ninyo, lahat sila humahaba yung tail sa right side. Okay, kaya right skewed ito. Okay, hindi siya symmetrical. Ayan ha, makikita ninyo. Ayan, mas mahaba tayo sa right side. Mas mahaba yung tail natin sa right side. Okay, mas nakakoncentrate sa left side yung ating data. Kaya pag ginawa natin ito ng sample space, we have here 0 tayo dito, ayan, pero infinity tayo sa time. Yung x natin, that is the time. Okay? So, infinity tayo dito. Kasi di ba hindi naman natin mapipigilan yung oras. Tatakbo at tatakbo yan. Kaya ang mangyayari natin dito, ayan, infinite tayo dito. Okay? So, hanggang 0 lang tayo. Ha, in terms of time ha, hanggang 0 lang tayo. Bakit? Wala namang negative na time eh. 'Di ba? Hindi naman bumabalik ang oras. Kaya yung 0 dito, ito 'yan. 0 mark for the time. Tapos infinite tayo dito kasi nga hindi natin mapipigilan ng oras. Tumatakbo at tumatakbo 'yan. Okay? So again ha, ito yung general characteristics ng exponential distribution. Nagbabago yung shape depende sa ating parameter. Yung parameter natin, that is the probability of our event or the lambda. So, the more na tumataas yung probability of event natin, the more na nagiging steep
yung height ng ating curve. Pero the more yan nahahaba sa ating tail, 'di ba? Ngayon, dahil nga mas infinite tayo dito sa time, si time kasi is yung nasa x, infinite tayo dito dahil hindi natin siya mapipigilan, kaya mas mahaba yung tail natin sa right. Okay, kaya siya right skewed. And ang sample space natin will be 0 and positive infinity. Ayan, okay? Next. Okay, so we have your set of formula na gagamitin natin for exponential distribution, ha? So ito yung x natin, ayan, yan yung ating exponential random variable. Then unit of time is measured in minutes or pwede din mga anak. Dito kasi sa example na to, minute ang ginamit. So pwede ding seconds, hour, okay? Basta any unit that represent time, pwede naman, okay? Then the probability that the next arrival occurs in, halimbawa, tatlo to ha, tatlo. Kapag more than k minutes, okay, depende ha kung ano yung unit ng time na ginamit. So that is probability of x greater than k, kasi more than, equal to Euler's raised to negative lambda multiplied with k. Then kapag ka naman less than, 1 minus e raised to negative lambda multiplied with k. At kapag between k1 and k2 minutes, okay, so gagawa ulit kayo ng Gaussian expression, x is greater than k1 but less than k2, that is equal to e raised to negative lambda k1 minus e raised to negative lambda k2. Again, na remember, di ba, na-discuss ko na to, yung e natin is base of the natural logarithm equal to approximately 2.718. Pero meron naman yung value sa calculator ninyo, so pipindutin nyo na lang yon, hindi nyo na to kailangan i-memorize. At di ba, sabi natin na ang tawag dito ay Euler's constant. Okay? So, let's have an example. Paano natin gagamitin itong tatlong formula natin for exponential distribution. The amount it takes to make a bank transaction follows an exponential distribution with parameter lambda, which is equal to 0.2 per minute. So, ang ginamit na unit for time dito is minute. So ang unang tanong, if the person ahead of you steps up to the only teller, find the probability that you will have to wait less than 3 minutes, more than 7 minutes, or between 3 and 7 minutes. So less than, eto yan. More than, eto yan. Between, eto yan. So lalabas dito sa problem natin, ang K natin dito is 3 and 7. Ayan ha. So, explain natin yung problem. Halimbawa daw, ikaw yung susunod. Nasa bangko ka. May isang teller lang na available. Isa lang ha. Ano daw yung probability? Ikaw na yung susunod ha. Ano daw yung probability na mag-iintay ka ng less than 3 minutes, more than 7 minutes, or between 3 and 7 minutes. So, isa-isayin natin ha. Okay. Dito muna tayo sa probability that you will wait less than 3 minutes. Less than. Ito, madali lang to. So, ito ngayon yung gagamitin nating formula. 'Di ba? So, ang K natin is 3. Ayan, less than. The probability that X is less than 3 will be equal to 1 minus E raised to, ang lambda natin is given dun sa problem. Ito yan, 0.2. Okay? And then, ang K natin is kung ano yung time na hinahanap natin, yung probability nung time na pag-iintay mo. So, 0.2, negative 0.2 times 3 will give you negative 0.6. E raised to negative 0.6 will give you 0.5488. 1 minus 0.5488 will give you 0.4512. So, ibig sabihin, ang probability na mag-iintay ka ng less than 3 minutes is about 45.12%. Ayan, okay? Ano naman ang probability na mag-iintay ka more than 7 minutes? Okay? So, again, balikan natin yung formula natin. Dahil more than na, ito yung formula natin.
Diba? Madali lang kasi meron ng set of formula na pwede natin gamitin. Okay? So this time, your probability of x is greater than 7 kasi more than. Okay? So e raised to negative 0.2 times 7. 0.2 given yan, yung parameter natin. Then, ang k natin dito is 7. So, 0.2 times 7 will give you 1.4. E raised to negative 1.4 will give you 0.246. So, ang probability na mag-iintay ka ng mahigit 7 minuto is aabot ng 24.6%. Mas mataas pa rin yung probability na mag-iintay ka ng less than 3 minutes kasi 45.12% siya. Diba? Okay, ano naman daw yung probability na between 3 and 7 minutes ka mag-iintay? Ayan, okay? So, dito, yung pangatlong formula ang gagamitin natin. Ito. Ayan, ha? Careful lang tayo kung sino ilalagay natin dito sa left side ni x at sino ilalagay natin sa right side ni x. Tingnan natin. Okay. The probability that x is greater than k1, which is ang k1 natin is yung 3 minutes, okay? But less than k2, which is 7 minutes. Bakit greater than 3? Kasi between 3 and 7. So, ibig sabihin, pwede ka pang mag-intay ng more than 3 minutes. Bakit less than 7? Kasi hanggang 7 minutes lang. Ibig sabihin, hanggang 7 minuto ka lang mag-iintay. Ang pinakamatagal mo nang ipag-iintay is 7 minutes. Kaya less than. Okay? Pero, pwede kang mag-intay ng more than 3 minutes. Kaya siya greater than. Ayan ha. Okay. Then substitute nyo lang dun sa formula na binigay. So e raised to lambda k1 minus e raised to negative lambda k2. Again, yung lambda natin is our parameter, yung 0.2 na given dun sa problem. Then proceed to the operation involved. So therefore, that is 0.3022. So ang probability na na mag-iintay ka between 3 and 7 minutes is about 30.22%. Okay? So, saan pinakamataas yung probability? Doon sa mag-iintay ka ng less than 3 minutes. Kasi 45.12. So, ibig sabihin, kung i-analyze natin yung problem, medyo mabilis. Diba? Kasi mas mataas yung probability na less than 3 minutes ka lang mag-iintay. Pero mga anak, eto, kapag ganitong problem ang gagawin ninyo, gagawa kayo ng curve pa rin, ha? Ganito ang paggawa. Yung ibibigay na lambda, yung parameter ha, ayan, yung 0.2 parameter. Ayan. Dito nyo ilalagay sa y-axis. Ayan, bahala kayo kung anong scale ang gagamitin nyo. Dahil 0.20 yung value, kaya nag-start sa 0.5 by 5, 0.5, 0.10, 15, 20. Ayan, so dito nyo ilalagay. Lahat yan na kasi pare-pareho naman ng parameter na ginamit. Tapos yung time sa x nyo ilalagay. Laging yung tatandaan na si time laging nasa x. Ito yung problem number 1, 3 minutes ito. So nandito siya, between ni 2 at saka ni 4. Ayan. So lagay nyo dito at tapos lagay kayo dito. Tapos magdodraw kayo ng smooth curve. Kung mapapansin niyo, ito na yung ating right skewed graph. Kasi 'di ba, pag exponential right skewed siya. Tapos i-shade nyo tong part na to, ibig sabihin ito yung kinukunan natin ng probability. So itong shaded part na to, siya yung may probability ng 0.4512. Tapos pagdating dito sa pangalawa, ayan, anong pa rin ha? 0.20 pa rin. Okay? Pero dito, di ba, sabi, more than 7 minutes. So, ibig sabihin, eto si 7, ang shade ninyo, yung mataas kay 7, kasi nga more than. Di ba? So, from the 0.20, gawa kayo ng smooth curve, tapos 7, tapos shade nyo to.
So ito ngayon, shaded area na to, ang hinahanapan natin ng probability. So ito yung may probability na 24.6%. Tapos pagdating dito sa pangatlo, ayan, ito pa rin si parameter. Tapos 'di ba sabi, between 3 and 7. So ito si 3, ito si 7. So between, so therefore, yung part sa gitna nilang dalawa, from 3 to 7, yun yung isi-shade ninyo. Itong shaded part, yun yung hahanapan natin ng probability. Okay? So, that's it for the last topic for probability distribution. Thank you so much.